God is good. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Sa lugar na ito ay sinasamba natin siya sa pamamagitan ng mga awitin. Napakaganda ng mga awitin na ating kinanta. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Diba? Trinity, eh. Talagang ang Panginoon ay triune God. Amen? At lagi po tayong masaya. Huwag tayong mamamba sa kinabukasan dahil ang Diyos natin ay nagbibigay ng ulan. Ang ulan na yan ay sumisipulo ng mga pagpapala at sa kanyang mga pangako, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Pag mayroon tayo mga nararamdaman sa ating mga tuhod, ang Diyos ay nagpapagaling. Mayroon tayo mga nararamdaman sa ating asukal, ang Diyos ay nagpapagaling. Lagi natin alalahanin na thank you Lord, I am healed. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na kung saan kami ay malaya na makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kami malaya na makapakinig na inutin at makapangyarihang salita. Araba kusukundaya karamasikia radalalarabara isika radarahanda. Through the power of your Holy Spirit, I declare your glory. I declare your blood. I declare salvation to the lives of many, O God. I declare healing. I declare miracles, O God. I declare transformation. I declare supernatural blessing sa lahat ng nakapakinig na yung salita sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming inaasahan. Panginoon, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, Holy Spirit, patuloy na kami nagtitiwala sa iyo, nagdideklara sa iyo, naniniwala sa iyo, na ikaw lang ang may kapangyarihang magligtas, magdala ng tao sa iyong paanan. Kaya maraming salamat dahil ang lugar na ito ay binigay mo sa amin dahil mayroon kang plano at layunin para iligtas ang marami. Kaya Lord, sa iyo lahat ng papurit mo sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan natin na isang malakas na palakpak ng Panginoon. Pakinggan po natin ang maigi ang mensahe nito kasi ito po ay controversy. Amen. Ito ay medyo mahirap unawain pero madaling intindihin kapag tayo kay Jesus lang nakatingin. Lagi si Jesus ang ating itinataas, pinipreach sa lugar na ito. Hindi tayo nagpipreach kung anong gagawin natin, kundi si Jesus lang at kanyang tinapos na gawa ang ating itinuturo dito dahil the moment na ang mga tao ay naunawaan nila ang tinapos na gawa, doon mag-manifest yung mga kagalingan, signs and wonders sa ating mga buhay. Amen? Tingnan po natin, simulan po natin ito. Jesus' obedience, not yours. Si Jesus ang sumunod, hindi ikaw. Amen? At titingnan po natin. Jesus' obedience, not yours. Amen? Sa lahat ng mga viewers natin, nanonood na naroon sa San Pablo, yung naroon sa Sirigala, sa California, at yung mga anak ko sa Mississippi, dalawa sa LA. Kaya welcome everyone. Welcome sa lahat ng mga mananampalataya at anak ng Diyos. What is Jesus' obedience, not yours? Ano ba yung Jesus' obedience? Hindi yung obedience mo. Diba? Akala natin, tayo talagang susunod sa Panginoon para pagpalain tayo. Ano ba talaga yan? Okay. Kaya, tingnan po natin. Sabi diyan, for by one man's disobedience, many were made sinners. So also, by one man's obedience, many will be made righteous. Romans
19. Napakaganda po. Naging makasalanan tayo dahil sa pagsunod o pagsuway, disobedience ni Adan. The sins that we have inherited does not come from our doing. Amen? It is the doing of Adam. At yun ang dahilan kung bakit ang mga tao ay makasalanan. Amen? At yun ang tinignan ng Diyos. Yun ang kadahilanan kung bakit siya ay bumaba sa lupa. At ang sabi niya rin yan, kung tayo ay makasalanan, sabi niya, sumunod si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo maging matuwid. Amen? Kung tayo naging matuwid na sa harapan ng Diyos, kung tayo sa paningin ng Diyos matuwid na tayo, righteousness is a gift. Amen? Sa madaling salita, kung ikaw ay matuwid na sa Panginoon, ang tingin ng Diyos sa iyo, hindi ka na unrighteous. Because your righteousness is a gift. Amen? You will never be unrighteous in the sight of God. Because that righteousness is a gift. And that righteousness is Jesus doing. Ang kanyang ginawa sa pagsunod sa atin, ang kanyang tinapos na gawa, yun ang dahilan kung bakit tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon, lagi tayong masaya. Amen? Kahit wala tayong nakikita na pagpapala, lagi tayong masaya. Kasi the moment na tayo laging masaya, laging umaasa sa Panginoon, nariyan ang pagpapala. Amen? Ang pagpapala, parang ulan. May panahon na siya'y bumababa. Amen? Kaya laging umuulan sa atin kapag tayo nasa Panginoon. Okay, the next verse. Sabi dyan, tingnan niyo po, dito po kayo tumingin kasi napakaganda po. Obedience in Greek. Kasi ang Galatia ay ang Romans, New Testament was written in Greek. Ang Old Testament was written in Hebrew. Kaya ito ang Greek na ating titingnan. Sabi dyan, hupako. Amen? In Greek, obedience is hupako. Na ang ibig sabihin, obey. Susumunod. Amen? Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka. Sabi niya, nakikinig. Amen? Ang obedience, marunong makinig. Amen? At ang sabi niya dyan, attentively. Attentively and submission. Nagsasubmit ka. Amen? Si Jesus, kung si Jesus ang sumunod, mayroon siyang sinasubmitan. Kundi yung kanyang Ama. Amen? Which is He is also our Father in heaven. Okay? Sabi niya, in the Old Covenant, sa Old Covenant, Genesis to Malachi. Amen? Yan yung Old Covenant. Tingnan niyo po ang obedience in the Old Covenant. Sabi niya, if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. Conditional. But if you are disobedient, if you are if you refuse and rebel, you shall devoured by the sword. Ganun ang, kung titingnan mo, ganun sa Old Covenant kalupit ang Diyos. Amen? Pero sa pag-aaral, pinaghalo ang pagmamahal ng Diyos at ang kalupitan ng Diyos. Kaya sa Bible, yung may problema yung mga writer.
Sa Old Covenant, ang problema yung mga writer, yung mga nagsusulat. Kasi Hebrew, dugtong-dugtong. Minsan hindi nila nahati ang kabutihan ng Diyos. Pinagsama niya ang kabutihan ng Diyos at ang gawa ng diablo. Tingnan niyo po. If you are willing and obedient, you are going to eat the good of the land. Pagpapalain ko ang iyong mga pananim. Pagpalain ko, kakain ninyo ang mga bunga ng mga nasa puno. Pero sabi niya, but if you refuse and rebel, you shall be burned by the sword. Ganun ba kalupit ang Diyos sa Old Covenant ang mga writer? Bakit ang mga writer ganun sila magsulat? Kasi sulat lang sila ng sulat na hindi nila iniintindi kung gaano talaga kabuti ang Diyos. Amen? Kaya doon sa Exodus, makikita natin doon, laro kayo sa inyong bahay dahil darating na ang espiritu ng kamatayan. Pinagdugtong yung instruction at saka yung kamatayan na ipinangako ng Diyos. Ako'y magpapadala ng kamatayan. O biro niyo po yun? Kung ang alam natin ng Diyos ay mabuti, mapagmahal, pero sa Kanya galing ang kamatayan, tandaan niyo po yan, ang kamatayan hindi galing sa Diyos yan. Huwag mong sabihin na, kukunin ka ng Diyos. Sabi ni Job, sabi niya, the Lord gives and the Lord take it away. Hindi gano'n ang Diyos. Kasi si Job, sinulat niya yan dahil hindi talaga niya kilala ang Diyos. Hindi siya nagbibigay, mas kukunin niya, binigay niya. Tandaan niya yan. Kung bibigyan ka niya, sister, ng pagpapala, hindi niya babawayin sa iyo yan. Kasi nung ang alam natin, pag binigyan tayo ng pagpapala, at mayroon tayo nagawa ng masama, babawiin yung pagpapala. Sa Diyos, hindi niya gagawin sa atin yan. Kaya when you are blessed forever. Sa mga viewers, okay. Yun, in the Old Testament. Tingnan niyo yung Old Testament, ha? At ang sabi niya dyan, sa Old Testament, sabi niya, Old Testament yan, now, I shall come to you if you diligently obey the voice of the Lord your God. Sabi niya, and observe carefully all His commandments. Lahat ng kanyang mga utos, sundin mo. 613 ang utos, pero mayroong nakapaloob lang ang 10 utos. Ang 10 utos kasama sa 613 commandments or laws of God. At ang sabi niya, when I command you today, to obey, that the Lord our God will sabi niya, God will bring you high, set you high above all the nations of the earth. Tataas ko ang iyong mga bansa sa pinakamataas ng mga bansa. Kapag sumunod kayo. Kaya makikita natin conditional. Sa Old Covenant, laging conditional. Gumawa kang mabuti, pagpapalain ka. Gagawa ka ng masama, alisin niya yung pagpapala sa iyo. Old Covenant yan. Tuloy natin. Ang sabi niya dyan, tingnan niyo po yan. Napakaganda po verse yan. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe. Sundin mo talaga, carefully. Ingatan mo. Susundin mo. Ikaw ang sumunod. Sabi niya, that you may live and multiply. Yan, multiply. And go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Tingnan niyo po yan. Conditional. Yan yung mga alintuntunin ng Panginoon. Okay? Para pagpalain sa Old Covenant. Tuloy natin. Ano sabi niya riyan? Tingnan po natin sa New Testament. Sa New Covenant. O basa. Sabi niya, Jesus' obedience made you righteous. New Covenant. Sa New Covenant.
Doon sa Old Covenant, pag nagkasala ka, you are unrighteous. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pero tingnan niyo po, sabi niya, Jesus obedience. Nandito na tayo sa New Covenant na ang Panginoong Hesus, yan ang sumunod. Made you righteous, New Covenant. Okay, tingnan mo po ang verse na yan. Sa mga viewers, unawain niyo lang maigit. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous. Yan na nga. Sa New Covenant, yun ang si Jesus ang sumunod. Okay? Tuloy natin. Ano pang verse ang nagsasaad patungkol dyan? Hallelujah. Sabi niya, for He made Him who knew no sin to be sin. Siyang banal ay naging kasalanan. Paano ba maging kasalanan? Makasalanan ng isang banal. Minsan iniisip natin yan. Paano ba si Jesus naging makasalanan ay hindi naman siya gumawa ng kasalanan? Pero yun po ang nakasulat. Sabi niya, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Yun po si Corinthians 5:21. Alam niyo po, yung 2 Corinthians 5:21, yun po yung divine exchange. Kinuha ni Jesus ang ating mga kasalanan, galing kay Adan, at pinalitan niya ng katuwiran. Di po ba? Tuloy natin. Sabi niya, for Christ is the end of the law. Kung tayo na kay Kristo, wala na tayo doon sa ating pinag-aralan na 613 commandments. Amen? Tapos na ang kautosan ni Moses. Tapos na ang Old Covenant sa atin. Kung mayroon man tayong mga verses na aaralin galing sa Old Covenant, kailangan dadalhin po natin siya sa finished works of Jesus. For Christ is the end of the law. Okay. Yan po minsan mahirap intindihin. Ano? Wala nang kautusan? Ano na lang susundin natin? Makinig pong mabuti. Kung tayo na kay Kristo na, ang kautusan, hindi na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasaan na tayo? Ang kautusan ay nilagay na sa ating puso. Alam mo na kapag tumingin ka sa babaeng maganda na mayroong pagnanasa, ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Kaya nasa iyo na. Amen? Kapag nakita mo may asawa na ang kapitbahay mo, hindi mo na pwede pakialaman yan. Alam mo yan. Amen? Alam ng puso natin yan. Kaya nasa ating puso na ang kautusan. Amen? Napakaganda ano? Sabi niya, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believe. Kapag ikaw ay mananampalataya kay Jesus, matuwid ka na. Matuwid na tayo. Wala na tayong pwedeng paligoy-ligoy pa. Amen? Huwag na tayo mag-isip na, bakit ganito? Paniwalaan mo. Pag naniwala kay Kristo, ikaw ay matuwid na. Sa lahat ng mga viewers, maniwala kay Kristo, kayo matuwid na. Kapag ikaw ay matuwid na at maniniwala ka na ikaw ay matuwid, mararanasan mo ang lahat ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Nakita niyo po yung kagandahan ng New Covenant? Amen? Tuloy natin. Sabi diyan, Jesus' obedience give you victory to destroy strongholds. Amen? Ano ba yung strongholds? Sabi lang, ang strongholds ng Marikina ganito. Ang strongholds ng Malate ganito. Ang stronghold ng Pilipinas ganito. Ano ba talaga yung strongholds? Amen? At tingnan niyo po ang definition ng strongholds. Strongholds are seeds of wrong beliefs in our minds. Ang stronghold, yung mga maling paniniwala sa iyong kaisipan. Amen? Naniniwala ka kung nagagawa ka ng kasalanan,
magagalit sa iyo Diyos at galit sa iyo ang Diyos at pag galit ang Diyos sa iyo, wala kang pagpapala. That is strongholds. Amen? Yung stronghold na pag Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Kasi mayroong hindi magandang mangyayari sa iyo pag kumain ka ng karne sa araw ng Biyernes Santo. Amen? Sa atin bilang mananampalataya, wala na tayo kung sa bawal kumain yan, bawal kumain dyan, bawal kumain ganito. Ano bang pagkain, mayroon ka, kainin mo, pasalamatan mo ang Diyos. Eh paano ang sabi ng mga doktor, bawal ang pagkain ng ganito, bawal ang pagkain ng ganito. Ano ba talaga? Okay? Sabi ng Panginoon, nilinis na niya lahat ng pagkain. Saan ba talaga galing ang sakit? Okay, maigi. Kung ikaw ay nandoon sa ilalim ng kautusan, doon manggagaling ang sakit mo. When you are under the law, sickness and disease will come to you. Will manifest in your body. Kaya tayo wala na tayo sa ating kautusan na kapag mananatili tayo sa kautusan, ang mga sakit karamdaman ay nasa sa atin. Bakit nasa sa atin? Kasi kapag under law tayo, kapag nagkasala ka, lagi mong kinukondim yung sarili mo. Bawal yan, bawal yan. Kapag nabubuhay ka sa bawal, nagkakaroon ng revolusyon ang iyong katawan, the good cell, the immune system will fight itself against yourself. Body fights itself. Amen? Kaya kung kumakain ka anumang pagkain na mayroon pasasalamat, payapang yung ating immune system. Amen ba? Ulitin ko ha. Ang sakit karamdaman, kung galing, pinag-aralin po natin ang Bible, ay galing yan sa kautusan. Hindi galing sa pagkain. Eh, basta paano kung kumain ako ng ganito, sabi ng doktor, bawal daw. Kasi kung ano yung sinabi ng doktor, paniwalaan mo, talaga nangyayari. Sabi ng doktor sa akin, huwag kang kumain ng maalat at matamis. Kasi mataas yung uric acid mo. Totoo naman din ang sinasabi ng doktor. Kasi ang mga doktor, pinag-aralan nila yung the natural. Pero sino yung totoo? Yung natural o yung spiritual? Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Totoo ang salita ng Diyos. Ang sakit karamdaman ay galing doon. Kapag nasa ilalim ka ng kautusan, naroon lahat ng uri sakit karamdaman. Okay? Yan, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na araw. Paano sabi dyan? Ito na po. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Ang kaaway natin, hindi yung flesh, hindi yung kapitbahay, hindi yung kaaway mo, hindi yung anak mo. Amen? Hindi tayo nakipag-away sa flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. Amen? The weapons of our warfare are not carnal. Kung sabihin, mayroong giyera. Amen? Mayroong naglalaban sa mundo ito. Saan po ang naglalaban? Tingnan niyo po. But mighty in God for pulling down strongholds. Okay. Sabi ko, kanina, Jesus' obedience destroyed strongholds. O anong strongholds? Wrong beliefs. Mga maling paniniwala. Amen? Kaya tayo, mayroong pagsamba at nakikinig lagi ng mensahe every Sunday. Dahil every Sunday, naaalis yung mga maling paniniwala. Doon sa ating maling paniniwala, ipinapakita ni Jesus kung ano yung truth. Because we know the truth. The truth will set us free. Hallelujah. Okay, what is strongholds? Ano strongholds na sinasabi dyan? Casting down arguments. Argumento. Sino nag-argumento dito? Amen? Lagi nagpapaliwanagan. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Ano ba mga kaisipan na nagmamataas against the knowledge of God?
bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Amen? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagsunod, lahat ng mga kaisipan na mali ay ikinukorek niya ng tama. Amen po ba? Sa Old Testament, ang Diyos pumapatay. Pagdating sa New Testament, sabi niya, hindi ako pumunta sa lupa upang pumatay. Ang pumatay ay walang iba kundi ang demonyo. The devil came to kill, to steal, and to destroy. The devil came to give you sickness and disease. Dumarating. Pero sabi niya, the strength of sin is the law. Amen? Ang ginamit ng demonyo laban sa atin ay ang kautusan at ang kasalanan. Lumalakas ang kasalanan dahil sa kautusan. Kaya kapag naroon ka under ng kanang kautusan, makita mo lang ang isang post doon sa isang kaibigan mo na mayroong kasamang iba. Iniisip mo na kagad, makasalanan yun. Nag-isip ka na kagad, nag-gusto ka na kagad, nag-judge ka na kagad. Kasi nga, yun ang kaisipan mo. You are under the law. Ganon kabagsik ang batas. Amen? Na hindi mo nga ginagawa, hinusgahan ka na ganon ka. Kaya ayaw na ni Lord na mananatili tayo doon. Tuloy natin. Tingnan niyo po obedience of Christ. Sa NIV, your obedience. Kaya ito binagamit natin yung King James Version. Kasi naroon ang pinakamalapit, obedience of Christ. Amen? Sa obedience ni Kristo, lahat ng mga maling paniniwala, strongholds, ay kanyang kinokorek, kanyang tinutuwid. Okay, tuloy natin. Tingnan mo, basa. Ano na lang gagawin natin kung si Jesus na lang ang sumusunod? Kasi ang kanyang pagsunod, naging matuwid na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo susunod. Ayan na tayo. Maganda yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi na tayo susunod. Amen? Ano na susundin natin sa New Covenant? Ito. Ang sabi niya, dito ako magtatapos. Basahin natin. Through Him, through Jesus, we have received grace. Nang dahil kay Jesus, tinanggap natin ang biyaya. An apostleship for obedience to the faith. Amen? Tingnan niyo po, ang sa atin ngayon ay pananampalataya na. Kung ano yung salita ng Diyos na sinasabi niya sa Biblia, panampalatayanan na lang natin. Amen? Through the obedience of faith among all nations who is named. Kaya ngayon, kumakalat sa buong daigdig ang pangaral sa obedience of faith. What is obedience of faith? Obedience of faith, believing the Word of God is true. Amen? Kapag naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay totoo, that is obedience. When you believe that the Word of God is Jesus, and when you believe in that, you are obeying by faith. Amen? Obedience of faith is like living by faith, walking by faith. Amen? Hindi ka na nabubuhay doon sa nakikita mong kawalan. Kapag ikaw'y nagkaroon ng walang-wala, naniniwala ka, God will supply all my needs. That is obedience of faith. I can do all things through Christ Jesus. I am healed by the stripes of Jesus. I am prosperous. I am healthy. I am healed from all my arthritis, from all my heart problems. Lagi natin sinasalita ang ating pinaniniwalaan. Amen? Kapag wala kang pera, God will supply all my needs. Huwag ka talaga magbanggit na wala kang pera. Kasi sa mundong ito, naroon yung klaseng tatlong espiritu. The spirit of man, the spirit of God, and the spirit of the demon spirit. Na kung ano yung negative na sinasabi mo, yung demon spirit, gagawin niya para mangyari sa iya. Kaya huwag kang magsasabing, mamamatay ka na pagdating ng araw. Huwag mong banggitin yan. Amen?
Kasi kung ano yung sinasabi mo, gagawin ng demonyo yan. Hallelujah. Through Him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations to His people. Obedience of faith. Amen? Living by the Spirit. Yan na po tayo. Namumuhay na tayo sa Espiritu ng Diyos. Hindi na tayo namumuhay sa ating magagawa. Amen? Amen? Kahit na palataya ng ating mga negosyo, ang ating mga ginagawa ay tagumpay na. Hindi tayo naniniwala na magtagumpay na tayo. Laging sinasabi ng Panginoon sa atin, tayo tagumpay na. Tayo blessed na. You are all blessed. Sa lahat ng mga nanonood, you are blessed. You are healed. You are righteous. Amen? Tingnan po natin ang kasunod na verse. Dalawa yan. But now, made manifest and by the prophetic scriptures made known to all nations according to the commandment of the everlasting God for obedience to the faith. Amen? Amen po ba? Obedience to the faith. Amen, yun ang po tayo. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan natin. Amen? Yung obedience ni Jesus, yun ang dahilan kung bakit naging matuwid na tayo. Kaya ang Bible, binabasa rin natin pag may time. Amen? Basahin natin. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, at paniniwalaan mo ang salita ng Diyos, yun po yung obedience. Amen? Kaya lang, ang obedience of faith ay produkto, resulta sa tinapos na gawa ng Panginoon. Amen? Hindi natin gagawin ang obedience of faith nang dahil sa sarili natin. Ang obedience of faith, si Jesus ang pinaka. Ang kanyang pagsunod, yun po ang nagiging tagumpay natin. Amen? Yung mind natin kailangan ma-renew ng salita ng Diyos. May natutunan po ba tayo? Okay? Ngayon po, tapos na po ako. Exit lang. At nais kong ipanalangin ang mga viewers na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. At ako po'y manalangin sa mga may sakit. Sa oras na ito, kung hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap. Panginoon Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gusto kong maligtas, gusto kong makasama ka sa langit sa iyong piling, Panginoon. Patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan, hugasan mo ko na yung banal na dugo. Salamat sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po ay panalangin ko rin po sa lahat ng mga viewers na mayroong sakit karamdaman. Ano mang sakit, cancer man yan, huwag naman. Ano bang intestine problem man yan, lahat ng sakit, ako ba'y mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang kami tumusin sa kahirapan, upang kami tumusin sa lahat ng uri sa sakit karamdaman. Narinig namin ang iyong mabuting balita na kailangan kami mapasa ilalim na ng aming Panginoong Jesucristo at hindi na sa ilalim ng kautusan. Kaya sa oras na ito, Lord, na ako'y tumanggap sa iyo, alam ko na ako'y na kay Kristo na. Sa oras na ito, inutusan ko lahat ng uri ng sakit karamdaman. I rebuke sickness and disease. In the mighty name of Jesus, get out over the bodies of God's people. In the name of Jesus, and I speak healing. Be healed. Be healed in the name of Jesus. I command healing. I command supernatural blessing to flow, to move over this church and over all the viewers sa lahat na naaabot ng mensahe ito. Ang kahirapan ay inuutusan kong umalis. Ang karamdaman, inuutusan kong umalis. Dahil wala kami sa ilalim ng sumpa. Si Jesucristo ay tumubos sa amin sa lahat ng sumpa. Kami pinatawad na sa aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat, Panginoon Jesus, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
ay po'y lumako na sa ating Holy Communion. Mga bata, ano? Tatlo lang, tatlo. Alis to siya, no? Si Uno. Ang Holy Communion ay isang banal na gawain, napakahalaga, sa mga bata, pag kayo malaki na, harap kayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga elemento ng Holy Communion na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, inaalala namin na ngayong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Na kaming lahat, Panginoon, ay nilinis mo na, Panginoon, ang tinapay ng ito, sumisimbolo sa iyong katawan na nagbibigay ng lahat ng sugat sa iyong katawan na nabayubay, ito'y nagbigay ng kagalingan sa amin. At sa amin, sa Diyos na ito'y sumisimbolo sa iyong dugo, Panginoon, na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat ng marami, Panginoon, sa kapatawaran na aming mga kasalanan sa kagalingan. I-bless mo rin po ang mga batang ito na ginagamit mo tumulong sa gawain ito ng Holy Spirit. I speak blessing to everyone in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay yung ibigay. Thank you, Lord. Dahan-dahan na, natulog, dahan-dahan lang. Ang ating anniversary ay November 9. Amen? Ang posible nating maging guest sa lugar nito, mga 50